Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, rise and shine, panahon na upang harapin ang panibagong challenges ngayong exciting na araw na ito. Ito po ang Panahon TV live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center na naghahatid sa inyo ng latest weather information. Ako po ang inyong weather guide, Earl Figuracion, inyong makakasama ngayong araw ng Huwebes, May 29, 2014. Kami rin po ay maaari ninyong mapanood sa www.ptv.ph. Bago po ang lahat, time check muna 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Sa parting po ito ng ating programa para magbigay linaw sa ating mga katanungan at para tayo ay gabayan sa ating ulat panahon ngayong umagang ito, ating makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga, Earl. Magandang umaga, Pilipinas. Unang-una sa lahat, Ginoong Lois, marami nga sa ating mga kababayan ang naghahanda na para dito sa parating na tag-ulan at sila ay nagtatanong, ano nga po ba ang pwede nating maranasan at pwede nating makita ng mga kondisyon at lagay ng panahon lalo na kapag nagsisimula na ang onset ng tag-ulan? Okay, para po sa kapakinabangan ng ating mga manonood, para malaman po nila kung kailan kailan mag-o-onset itong rainy season. So may mga palatandaan po tayong sasabihin sa inyo. Unang-una, kung ikukumpara po natin nung tayo nasa month ng April at saka itong last week ng March, napansin po natin na talagang nagkaroon na tayo ng mga halos araw-araw na paglabas o pagka-occurrences nitong thunderstorms. So, mas lalong dadami pa yan habang papalapit na tayo dito sa onset ng rainy season. At pangalawa at isa rin sa pinaka-importanting factor para malaman natin na malapit nang mag-onset yung rainy season ay yung appearance naman din ng habagat. So napaka-importante po ng habagat dahil ang mga pag-ulan po dito sa mga istasyon natin sa Western Luzon at Western Visayas ay kasama po yan sa criteria para magkaroon po tayo ng tinatawag o masabi natin na talagang nagsimula na yung tag-ulan. So kailangan meron pong habagat at sa ngayon po, base po sa ating forecast model, maaring maramdaman na yung habagat sa next week. Pero titingnan po natin kung e-epekto na ba o magbibigay na to ng mga pag-ulan. Pero yun po yung tingin natin na may mga indikasyon na next week lalabas po itong habagat at mararamdaman na po dito sa particularly dito sa Western Luzon at Western Visayas. At paglabas po ng habagat, makikita na po natin yung mga matataas na ulap dyan, yung tinatawag nating cumulonimbus clouds, particularly dun po sa kanluran bahagi po. Kung titingnan natin doon sa western side, may marami na pong kaulapan yan. At kung titingnan din po natin ang mga image sa satellite ay marami na pong mga ulap dito sa West Philippine Sea. So yan yung mga indikasyon na magkakaroon na po tayo ng mga pag-ulan o mag-start na po yung tag-ulan dito sa atin. Yan nga mga kaibigan, ilan sa mga palatandaan o mga indications na maaari na tayong pumasok sa tag-ulan o sa rainy season ay yung increased cloud o cloud formation activity lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng bansa at ang pagpaparamdam ng hanging habagat na maaari nga nating maranasan next week. Ngunit bibigyan namin kayo ng update tungkol dyan kung ito nga ay atin ang masisimulang maranasan. Ginong Lois, na-mention na rin natin at napag-usapan yung mga pag-ulan-ulan na ating nararanasan halos araw-araw na nitong mga nakarang araw. Bakit ba tayo nagkakaroon ng localized weather at localized rainfall conditions, lalong-lalo na dito sa mga maiinit na bahagi ng bansa? Earl, yung mga nararanasan natin dyan, nararanasan nating kondisyon ay tinatawag nating single cell thunderstorms. Ito po yung cumulonimbus na magbibigay ng mga pag-ulan, maaaring 30 minutes hanggang 1 hour at kuminsan sumusobra pa rin na umaabot pa ng 2 hours. At meron ding instances na ito'y tinatawag nating multi-cell thunderstorms. Ibig sabihin marami pong thunderstorms to na nag-a-act as one. Ibig sabihin yan,
yung lugar nyo, uulanin, yung kabila, wala pang ulan, maya-maya pagkatapos sa inyong lugar, doon naman sa kabila, magkakaroon ng mga pagulan. Tawag po natin dyan, multi-cell thunderstorms. So ano po yung mga pinagmumulan nito? Tingnan po natin yung hydrological cycle o water cycle. Magsisimula po siyempre yan sa evaporation, dahil po sa init ng araw, and then eventually magko-condense to at magiging isang clouds. At siyempre importante dyan din yung wind transport dahil yan po yung nagde-determine kung saan po babagsak yung mga pagulan. So patuloy lang po itong mangyayari sa atin at dadami pa nga yung mga instances ng thunderstorms, lalo na po papalapit na tayo dito sa pagsisimula ng tagulan. Yun nga mga kaibigan, ating mga nararanasang pag-ulan halos nitong mga nakarang araw ay nagiging araw-araw na occurrence ay mga single cell o multi-cell thunderstorms. At kahapon napag-usapan rin po natin yan. Ang ibig sabihin nga nitong mga thunderstorm na ito ay mga localized o isolated cases lamang na hindi naman nagtatagal ng higit sa 2 oras at hindi naman ganoon kalakas sa kanilang strength variation. At ito nga ang itong water cycle o ang evaporation rate at ang wind transport ay nakakatulong rin sa pagdidikta kung saan umuulan sa isang lugar. Ang isang factor nitong mga pag-ulan na ito ay ang init ng panahon. Kaya naman, balik tanawan natin, ano nga po ba yung mga highest temperatures natin mula nung May 1 hanggang May 27, Ginoong Lois? Nagkaroon ng pagbabago doon sa highest temperature ngayong May. Kung natatandaan po natin na naiulat na itong ISU ang nakakuha noon ng 39.7. Pero ito po nalagpasan na ngayon ng Tuguegarao City. Nakakuha po ng 39.8. At yun na nga, pangalawa pa rin yung mga datas galing sa ISU na kung saan more 39 plus yung mga nakuha nating mga data dyan ng maximum temperature. Siyempre, nandiyan pa rin yung Cabanatuan at Tuguegarao at ISU dito sa may last 3. So, ibig sabihin, yung pinakamataas na temperature, nakuha po natin yan dito sa may eastern, more on sa eastern east of northern Luzon. Handyan po yung Isabela at handyan po yung Tuguegarao. Yung nga mga kaibigan, ng recorded highest temperatures noong May 1 hanggang May 27 ay naitala dito nga sa eastern part ng northern Luzon kung saan normal naman na nakakaranas ng mainit na temperatura. At karugtong yan, Ginong Lois, ano po ba yung mga recorded highest temperatures kahapon? Kahapon naitala po yung pinakamainit na temperatura dito po sa Tuguegarao City. Nakakuha po ng 38 degrees Celsius. Sa Cabanatuan, 37. ISU, medyo mababa na sa ISU, 36.2. At sa Dagupan Port Area, 36 at 35. So mapapansin po natin, nawawala na yung mga naranasan ng mga lugar na to, yung mga matataas na temperatura. Ibig po sabihin niya talagang pababa na po o nagsisimula na pong bumaba ang mga temperature sa marami pong bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan, malapit na po, ibig po sabihin niya malapit na po yung tinatawag nating tagulan. Yun nga mga kaibigan, consistent pa rin na sa may eastern part ng northern Luzon itong ating highest temperatures at bagamat higit pa rin sa 35 degrees Celsius ang ating naraasang temperatura, ay bumababa na naman ng bahagya at paunti-unti ay nararanasan na natin itong epekto ng tagulan kung saan medyo bababa nga ang ating temperatura. Ginong Lois, mapag-usapan rin natin yung temperatura. Alam naman natin na higit pa sa ating mga recorded temperatures ay nararanasan din natin ang higit pang mas mainit na temperatura sa ating mga katawan. Ano po ba yung mga rehistro nito sa ating heat index, lalong-lalo na dito sa mga pangunahing lungsod sa bansa? Kung titignan po natin, mas mainit ang mararamdaman ngayon ng ating mga kababayan dito po sa Cebu, 39.2. At dito naman sa Metro Manila, 39 degrees Celsius pa rin yung ating mararanasan yan. At ulitin po natin, kasama na po yung factor ng humidity dito, kaya po medyo matataas yung mga temperatura na inaasahang mararamdaman po ng ating katawan. At dito naman po sa Metro Davao, 36.9. So talagang dito sa may parte ng Mindanao, medyo mabababa po yung temperatura. Yun nga mga kaibigan, yun rin, consistent po tayo na higit pa sa 35 degrees Celsius ang ating heat index at in between po yan ng 32 hanggang 41 degrees Celsius. Ibig sabihin po ito ay nasa extreme caution levels ng body discomfort index. At ang ibig sabihin yan ay kung patuloy po tayong nabibilad sa sikat ng araw at naiinitan, ay maaari tayong makaranas ng heat cramps o heat exhaustion. Kaya naman kung kayo ay lalabas, pwedeng uminom na lang ng maraming tubig o di kaya ay magdala ng payong para
masalag itong sikat ng araw. At kung wala naman ay sumilong na lamang para hindi na tayo magkaroon ng heat-related injuries. At last question, Ginoong Lois, ano po ba ang ating forecast ngayong umagang ito ng Huwebes? Patuloy pa rin ang epekto nitong ridge ng high pressure area dito sa Luzon. Actually, lumalagpas na ho yan hanggang West Philippine Sea. So, magandang panahon pa rin yung mararanasan natin sa buong bansa, maliban lamang po sa mga tinatawag nating isolated rain showers and thunderstorms. Ngayon, patuloy po yung aming analysis dito at nakikita na nga namin yung mga cross-equatorial flow o yung mga hangin na galing dito sa Australia at tumatawid dito po sa equator. Ibig po sabihin yan, talagang handyan na po yung habagat. Although ito nga, itong ridge ng high pressure area patuloy na dinideflect niya itong habagat kaya hindi pa po natin talaga nararanasan ang mga pag-ulan lalo na po dito sa Western Luzon at Western Visayas. Yun nga mga kaibigan, good weather conditions naman ang ating mararanasan ngayong araw na ito at tatalakayin natin yan ang mga detalye niyan sa ating forecast later sa ating programa. Maraming salamat Ginoong Lois para sa lahat ng impormasyon na inyong binahagi sa amin ngayong umagang ito. Ngayon naman mga kaibigan, silipin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Unahin na natin ang ating sunrise at sunset. Ang pagsikat ng araw mamaya ay ganap na 5:26 ng umaga at ito naman ay lulubog 6:20 ng gabi. Ang buwan naman ay daraan sa langit 5:42 ng umaga at asahang lulubog ito ng 6:48 ng gabi at magkakaroon ito ng illumination o wala itong illumination dahil 0% ito. Dahil mamaya magbabalik ito sa new phase. Ang new moon ay ang phase kung saan mistulang maglalaho ang buwan at napakanipis na bahagi lamang nito ang nasisilayan kung gagamit ng teleskopyo. Nakaposisyon ang buwan sa gitna ng mundo at ng araw kaya naman hindi natin nakikita ang naaaninagan na bahagi nito. Mas mahina rin ang impluwensya nito sa ating tide variations. At sa darating rin na June 3, ang buwan ay aabot sa apogee o pinakamalayo na punto nito mula sa ating planeta. Kapag ang buwan ay nasa apogee, mas maliit ang epekto nito sa ating tide variations at mas maliit ang itsura nito sa ating langit. At speaking of tide variations mga kaibigan, ngayon naman ay ating alamin ang tide variation data na naitala ng NAMRIA. Ang low tide mamaya ay magaganap 1:38 ng umaga at 6:02 ng gabi at magkakaroon ito ng babaw na 0.39 at negative 0.07 meters respectively. Habang ang high tide naman ay mamayang 9:56 ng umaga at aabot ito ng 1.16 meters. Mga kaibigan, magbabalik kami dala pa ang ibang impormasyon matapos ang ilang paalala.